mga partners, mga idol. Kudos no sa account ni Kati Binag. Nag-vlog man ni si Kuansat si Attorney Gonson. Murag kuantam nga ita dispensa ini kay aton ning gi-refuse ning imong kuan Miss Kati Binag no kay murag insakto gyud kayo diri pamahayag kay tungod sa pagmahal ron sa atong mga pamaliton ba niya. Labi na kay nagkagubat na nga to sa Europe, Israel ug Iran unya apil ng Amerika ini US siguro apil po ni ini unyang kuan kini Russia ug ang China samuta ini kay mo connection daman sa tuwa sa dire kay mahal ang lana na samot sa gyud ni magmahal gyud pamalito nato ni mga partners, mga idol ni natong panggobyerno karon dili ni paingon pag-unsa no pero mao gyud ni tinuod ro mga panghitabo paminawon unsa gyud mga panghitabo ini mga idol basta ug di ni mahunong ning gubat nga to sa Europe apektado kita diri sa Pilipinas gyud ako gid epekto nato labi na sa atong mga kaigsuonan nga mga pobre pareha nato pobre samot ta ini kay sudesor kita ini kay magmahal man gyud ni mga pamalito niya kini sa Attorney Gonson idol ko ni nako kayo o labi na ni Kati Binag kay beauty man mga beauty ni sila idol gini nako silang duha. Ang lindol, tiisin ang gutom, tiisin ang nakaw. Yan, kinokondisyon nila tayo ng ating gobyerno para hindi tayo mag-protesta ng protesta. Pero, mga kababayan, hindi na pwede ito na after 3 years ganito lang ang ginawa ng administration ni BBM. Hanggang ngayon, more than half, or anong survey dyan ng NEDA at PSA, half of the Filipinos, kalahati ang nagsabi na nakaranas na sila ng gutom. Kaya iniisip na raw ngayon ng DSWD na mag-issue ng mga coupon, yung parang coupon sa Amerika, o food vouchers ba yun, o coupon. Ay, umabot na tayo dun, ha? Oo, talagang ganun tayo kalala. At sa tourism, kulelat na tayo. Last na tayo. Mataas pa ang tourism sa Cambodia. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, wala tayong income sa turismo, yung maliliit na negosyante, na mga negosyo na umaasa ang mga negosyante dyan sa mga tourist, dyan sa kanila mga bayan, ay mababa po ang kita. At importante po yung malaman natin na mababa ang tourism natin dahil sa peace and order natin ay tumataas ang crime rate, may mga kidnapping na naman. At ang cost of living tsaka food dito sa atin ay mataas kumpara sa ibang bansa ng Asya. Kaya naman po, yung mga tourist ay ayaw na lang pumunta dito. Lalo na doon sa mataas ang crime rate o takot na takot sila. May mga abiso sa kanila na huwag na muna silang magbakasyon sa Pilipinas. Yan po lahat, trabaho po yan ng ating gobyerno na binoto nyo kayong mga nabudol. Yan ang binoto nyo. Kaya 3 taon pa muli. Hindi po pwedeng tayo ipatulog-tulog lang. Kaya lagi ko po talagang sinusundot-sundot ang pet nila. Na, may gera na. Israel, America versus Iran ang nakakatakot pag sumali pa si Putin dyan sa Iran ay baka mag World War III na. Hello, Mr. President, sir, tanghali na po. Nakunbin na ba ninyo ang National Security Council? Nabilang na ba ninyo ang ating mga oil reserves dyan? Ay, sabi nga ng isang friend sa akin, wala na palang oil reserves. Kasi pinrivatize na ng gobyerno ang itong lahat pala na may-ari ng oil ngayon ay private. O ayan mga kababayan, simula na po ang pagtataas ng presyo ng control nila ng oil. Kaya makokontrol na naman. Pag konti kasi supply, tsansa na ng isang makapangyarihan at na gobyerno, strong ang desire sa corruption. Yan ang gustong-gusto nilang mga senaryo para makontrol nila ngayon ang supply. So tataas po sigurado ang presyo ng ating oil, gasolina. Siyempre tataas din ang gasol, siyempre tataas din po ang pamasahe at ang mga pagkain. Yan po talaga ang hindi ko makakayang tanggapin na sa 3 taon ay hindi nila nagawa ito ng tama. Ay yun ang pinamis nila eh.
Kaya mga kababayan, masarap po ang pagkain natin kung tayo may nakakain pa. Pero isipin na lamang natin na 2 million na Pilipino ay walang trabaho. Isipin mo,